Yes, good morning Pilipinas and good morning world sa ating makabayang OFW at makabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mabagpalang araw sa ating lahat. Sa mga sulok man tayo ng ating mundo, ay der umaga dyan, hapon o gabi, sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa makabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante makabayan ay hindi tayo mawala na pag-asa at sa mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balatang YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Magandang buhay sa ating lahat, makabayan. So before tayo mag-start po ng ating talakayan ngayong araw, i-greet muna natin po ating kababayan na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Nandito po sa ating listahan, i-greet natin ang happy birthday si Harriet Kyle Delmo. Siya po ang anak ni Ma'am Aluha Delmo. Again, happy birthday po. So isa po sa tipag-usapan ngayong araw, meron po nag-forward sa atin na isang video si Mr. Sasot makabayan. Abay grabe, nung pinanood ko po ang kanyang video, ang kanyang mukha ay stress at talagang harsh na harsh po ang kanyang mukha makabayan. Alam niyo ba yung feelings at mukha po na parang durog na durog at saka talunan makabayan? Ganon po ang mukha ni Mr. Sasot kahapon. Alam niyo yung kasi yung feelings po na yung plano niya na gusto niyang mangyari ay hindi kasi nangyari makabayan. Bagkos iba kasi yung nangyari. Dismayado siya dito kay BP ni Sara. Kasi si BP Sara makabayan, di ba alam mo natin sa balita na lumapit siya dito kay BBM kasi nahingi siya dito ng confidential funds at binigyan siya dito ng funds makabayan ni BBM. Abay hindi ho yan nagustuhan po ni Mr. Sasot at talagang nag-iiyak doon sa kanyang live. Alam niyo ang kanyang iyak makabayan, nung tinignan ko po, abay napaka-plastic. Napaka-plastic po ang kanya pag-iyak doon at kitang-kita natin dito na siya po'y nagdadrama lang makabayan. Alam nyo, masama na pala dito bawal na pala yung mahingi tayo dito ng pabor sa ating presidente makabayan. At saka siyempre po si BP Sara, siya ay vice presidente. At ang ating presidente si PBM, dapat lang silang dalawa magtulungan makabayan. Pero yung dating dito kasi sa live po ni Sasot, gusto niyang mangyari yung dating nangyari po kay FPRD, yung panahon po sa Duterte admin makabayan, na kung saan ang kanyang partner po na Vice Presidente, yung walang kwenta at talagang walang selby po ni Vice Presidente, gusto niya na parang ganun po yung mangyari makabayan. Kasi inuudyukan niya si BP Sara na magiging critics dito kay PBM or magiging critics dito sa Marcos administration. Yan po ang gusto niyang mangyari makabayan. Pero dito sa mga sinasabi ni Sas, parang ipinalabas kasi niya dito makabayan na marami pong kapalpakan ang nangyari sa panahon po ni Duterte. Yes, yung every time po na meron siyang sinasabi dito, so para pang hinuhubaran niya unti-unti po yung mga nangyari doon sa panahon po ng Duterte admin makabayan. Alam nyo, advice ko dito kay Sas, kung siya po talaga totoo dito na concern dito sa mga Duterte, dapat manahimik siya or dapat bantay-bantay siya sa kanyang mga sinasabi makabayan. Alam ko po na marami dito yung believe na believe kay Sas. Totoo yan. Marami po akong nabasa sa ating previous vlogs na talagang sabi nila na mas naniniwala daw sila dito kay Sas kasi merong ipinapakita dito na mga ebidensya na mga pasabog, yung mga makabayan, yung expose niya tungkol dito sa nangyari doon sa DOT, yung nangyari dito sa Kamara or sa House of Representatives at saka yung pagbatikos niya dito kay SMR or Speaker Martin Romualdez. Abay maraming believe kaagad mga kabayan, hindi ba nila alam na hindi pa nila kilala hindi nila kilalang kilala po itong si Sas Rogando Sasot. Sila po dito inuuto po ni Sas makabayan. Bakit ko yan nasabi? Mamaya explain ko yan kasi alam niyo talagang nasasaktan ako dito sa kanyang mga followers o yung mga followers po dito ni Hitad kasi nga si Sas makabayan binansagan na ho ngayon na Maharlika 2.0. Pero hindi naman po ako kasi talagang nagulat sa kanilang plano makabayan kasi since noon pa man at alam rin po yan ng aking mga followers dito, ang ating mga viewers kasi ipinaalam ko sa
sa kanila makabayan, sa ating mga viewers, na meron pong masamang plano itong grupo po nila ni Sas Rugando Sasot, nila ni Bayt-Bay, nila ni Maharlika. Siya nga pala sa mga followers po ni Maharlika, siya po ay pure DDS. Hindi po yan makamarcos si Maharlika makabayan. At matagal na po lang plano dito kasi di ba merong ipinakita ito na picture makabayan, yung grupo pa nila ni Maharlika noon or hanggang ngayon, grupo pa naman nila na meron silang pictures noon na itinago nila itong si Maharlika. Kasi meron silang masamang plano makabayan in the future at saka nangyari na ngayon na itong pagsabog po at saka yung mga pasabog po ni Maharlika. Yung yung sisiraan niya yung Marcos admin makabayan. Nangyari po. Inuuto kasi nila, inuuto kasi dito ni Sas Rugando Sasot, yung kanyang mga followers, even though sabi niya sumuporta daw siya doon sa panahon po na mga kampanya ni PB Makabayan. Alam niyo ba napilitan lang sila at talagang may plano sila makabayan na ito pong itong pagsuporta nila sa mga Marcos during po sa campaign sa election, that is temporary only makabayan. Bakit? Kasi yung plano po ni Sas, gusto niya makuha dito yung yung loob po ng mga Marcos supporter at makakuha siya dito ng mga supporter galing po sa mga loyalista. And unfortunately, and it's sad to say, na marami siya ditong nauto makabayan. Yes, klarong-klaro ho yan. At saka lantad na lantad ho yan. Yan po, dyan po ako na nalungkot makabayan. Kasi marami pong nauto itong si Sas Rugando Sasot. At meron akong i-expose sa inyo mamaya kasi kilala ko po si Sasot makabayan. At saka tungkol dito sa kanyang sinasabi na, alam nyo, yun sa kanyang, ipapakita ko mamaya sa kanyang live, meron kasi siyang intro makabayan na sabi niya, dito po meron siyang brutally po na pamabatikos kay BP Sara kasi yung sinuportahan daw niya na bagong Pilipinas during po sa campaign, hindi daw nangyari makabayan. Bagkos ang nangyari daw ay lumang Pilipinas daw. So siya po ay dismayado dito kasi ang kanyang inasahan daw na nangyari, problema daw makabayan. Sinabi pa nga niya na yung mga Marcos daw at yung mga Romualdez ay halang daw yung kaluluwa makabayan or may halang daw na bituka ba yung sinabi niya. Pero mamaya sasagutin natin siya kasi ayaw ko dito na magiging tanga yung ibang mga followers po ni Sas Rugando Sasot makabayan. So pag-usapan rin po natin. Ito rin tungkol sa nangyari po kay Tumbado. Alam niyo mga kabayan, na talagang naawa ko dito kay Tumbado. Si Jeffrey Tumbado, yung lumabas po lately lang na nagiging dito, parang nagiging whistleblower po sa LTFRB at saka sa DOTR kasi sabi niya meron ng alleged corruption na nangyari at ginagawa itong si Chufilo Guades makabayan. Di ba umalis siya sa Manibela? At saka ito nga si Mario Balbuena, abay dismayado makabayan. At saka sabi niya, hindi na siya magpapatinag dito kahit nawala daw sa kanyang gilid itong si Tumbado makabayan. Alam nyo ba na hindi po sumupot itong si Tumbado doon sa NBI kasi gusto po ng NBI makabayan na magkakaroon dito ng depth investigation tungkol po sa kanyang alleged na corruption na nangyari dyan sa DOTR at saka sa LTFRB. Abay hindi sumipot itong si Tumbado makabayan, mukha yatang natakot dito at alam nyo ba, iniwan po ngayon si Tumbado ng kanyang abogado makabayan. At saka ipakita natin yang mamaya yung balita na yan. And also, meron pa akong ituro sa inyo mamaya makabayan kasi meron pong balita. At napahayag na po dito yung mga yung PhilHealth kung paano nyo malocate or paano nyo malaman na inyong membership account ay kabilang dito sa sa Data Lake Data makabayan. Mamaya ipapakita natin yan at saka ituturuan ko kayo kung paano yun i-perform, kung paano nyo ma-check ang inyong account makabayan. At saka pag-usapan rin po natin yung tungkol rin po nangyari dito kay Hontiveros. Alam nyo ba napakaaga po na nangumpanya si Hontiveros makabayan? I think nakita nyo na po yung mga kumakalat ngayon ng mga pictures na kung saan ang lalaki po ng mga billboard makabayan. Ang lalaki ng mga billboard ni Hontiveros at saka meron siyang statement doon na kung saan isang subject na sabi niya suportahan daw yung mga mangingisda doon po sa West Philippine Sea. Ang nakatawa mga kabayan, abay ang liit po ng mga text, ang liit ng text, pero ang mukha po ni Hontiveros abay ang laki mga kabayan. Na supposed to be na yung picture po doon ni Hontiveros na inilagay niya doon sa kanyang billboards, dapat yung subject niya makabayan. Di ba? Pinag-usapan niya doon na dapat
suportahan daw natin yung mga mangingisda na dyan po sa West Philippine Sea. So dapat na makita po sa pictures yung mga mukha po ng mangingisda at hindi dapat makita yung mukha po ni Hontiveros mga kababayan. So kami po ay nag-iisip dito, napakaaga na ng kumpanya ni Hontiveros mga kababayan. Abay grabe talaga eh. At saka of course, marami pang iba. Lalong-lalo na mga kababayan, ipapakita ko sa inyo ang isang video na kung saan shout out po sa mga mahilig nito na mag-live po sa Facebook or meron kayong ginagawa po ng mga paraffles at saka dito rin po sa mga may ginagawa or nagpupunta diyan sa simbahan kung meron kayong ginagawa ng mga raffles, ipapakita ko sa inyo mga kababayan, baka hindi nyo alam na ito po'y labag sa batas at baka kayo po'y makukulong dito mga kababayan. Of course, marami pong iba. Palagi po itong meron dalang babo ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. So before tayo magsama kabayan, siyempre as usual, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalaga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. And first, kumusta rin po natin ating mga pinalaga po ng mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandyan din po makabayan nating DDS all over the world. Hard to makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Uniteam supporters. And girls, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga supporters to ni Sir Ivan, mga suki disting channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre mga kabayan, i-welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Meron kong nabasa mga kabayan sa ating last vlog, sabi niya, ang bilis ko daw magsalita. And I think siya po'y bago po dito sa ating channel. Sabi niya, ang ganda daw ng ating mga topics dito, ang ganda daw ng ating mga expose dito at saka pinag-usapan. Kaya lang sabi niya, ang bilis ko daw magsalita mga kabayan. So, alam nyo sa ating mga new viewers ito, mga bagong subscribers, normal na talaga ni Sir Ivan na mabilis po magsalita. Since noon pa po, sa panahon po na pangampanya ni PBM, mabilis na talaga si Sir Ivan magsalita kasi normal ko niya mga kabayan. Saka alam nyo po, meron naman kasing benepisyo ho yan once na may kinig kayo sa mga tao na mabilis po magsalita mga kabayan at lalong-lalo na dito po sa mga senior citizen, meron po yang benepisyo at meron ho yang good news. Bakit Sir Ivan? Ulitin ko na naman dito, alam nyo ba, kapag makatch up nyo si Sir Ivan at masabayan nyo si Sir Ivan ang aking pananalita dito at maintindihan nyo ng lahat or loud and clear po yung pananalita ni Sir Ivan, which means kayo po ay isang very healthy person mga kabayan. Totoo ho yan. Kahit magtanong kayo sa inyong doktor. Kapag masabayan nyo si Sir Ivan, yung mga mabilis po magsalita, meaning healthy po tayo makabayan. So that is good news po. So anyways, una sa ating pag-uusapan makabayan, dito muna tayo po kay PBM. Kasi alam nyo ba si PBM makabayan ay may plano po na pupunta at bibisita po doon sa Saudi Arabia. Ay dito nga pala sa Saudi Arabia. Yes, aatin po si PBM. Dadalo siya ng ASEAN GCC Summit sa Saudi Arabia. Basahin ko lang po yung balita mga kabayan. Nakatakdang bumiyahi patungong Saudi Arabia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para daluhan ang 2023 ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Ayon sa DFA, nasa Riyadh ang Pangulo sa Oktubre 19 to 20. Kabilang sa schedule ng Pangulo ang bilateral meetings kasama ang Saudi Arabia at Bahrain, pagbisita sa Filipino community, pagkausap sa business leaders at pagtalakay umano sa Maharlika Investment Funds. So yan po ang pakay ni PBM kung bakit siya pupunta dito sa Saudi Arabia makabayan, specifically dito po sa Riyadh. Alam niyo, gustong-gusto ko talaga makita si PBM, pero kaya lang makabayan, may trabaho kasi tayo eh. Alam niyo, totoo lang, gusto ko talaga ma-meet si PBM. Sabihin na namang iba dyan, si Sir Ivan, bayaran doon ni PBM.
say, hindi ko pa nga na meet si PB Makabayan until now. At saka ang gusto ko lang po talaga na magiging happy si Sir Ivan or magiging solve lang po ako. Basta magkaroon na po ako ng selfie kasama po si PB Makabayan or kasama po yung mga Marcos, happy na ako doon. Okay na ako doon mga kabayan. Pero sad to say, hindi po ako makapunta po sa pagpunta ni PBM dito sa Saudi Arabia. Mga kabayan, ipapakita ko rin po sa inyo yung balita tungkol ho dito sa sa balita po sa gera sa Israel at versus dito sa mga Hamas. Kasi nagpalabas po ng statement si PBM na kung saan sabi niya, pinapangako niya yung sinusuguro niya na maiuwi kaagad yung mga labi na namatay doon sa gera mga kabayan. So, for more details, let's watch this! Ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos na agad maiuwi sa Pilipinas ang mga labi ng pangatlong Pilipinong kumpirmadong namatay sa gera sa Israel. Patuloy namang kumakalap ng impormasyon ang mga kaanak ng isang Pilipinang nawawala pa rin hanggang ngayon. Nagbabalik si Rainiel Pawid. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang tumawag sa mga kaanak ni Loretta Villarin Alacre, ang ikatlong Pilipinong nasawi sa giyera sa Israel, para magpaabot ng pakikiramay. Nangako ang Pangulo sa pamilya ni Loretta na agarang iuuwi ang kanyang mga labi, oras na magbukas ang tinatawag na humanitarian corridor para sa mga sibilyang apektado ng giyera sa pagitan ng Israeli forces at Hamas. Mag-aabot din ng tulong ang gobyerno sa naulilang pamilya, na unang napaulat na nawawala si Loretta. Ayon sa kanyang mga kaanak, wala pang ibang impormasyon ng Philippine Embassy sa Tel Aviv kung paano siya nasawi, pero na-recover na raw ang kanyang katawan at ngayon ay nasa isang airport na. Caregiver siya sa Haifa at Tel Aviv sa Israel at tubong Cadiz, Negros Occidental. Gusto ko gid nga magpuli ang akon utod nga buo kay biskan lawas na lang gid makita namon nga sa maulihin na lang namon nga makita nga amo na lang na mag-abot sa amon. Ang pamilya naman ni Nora Agoho Babadilla patuloy pa rin sa pagkalap ng impormasyon para mahanap siya. Kwento ng pamangkin ni Nora na si Karina, October 7 sila huling nag-usap ng kanyang 60 anyos na tiyahin. Isang araw bago sumiklab ang bakbakan, bumiyahe si Nora sa Nirim, isang kibbutz o komunidad malapit sa base ng Hamas sa Gaza Strip. Residente na ng Israel si Nora at kasama niya sa biyahe ang kanyang Israeli partner. Nakabase rin sa Israel si Karina at madalas silang magkita ng kanyang tiyahin na si Nora. Dapat po ay kasama ako noon, Friday ng hapon. Niyaya nga ako na sumama sa kanil dahil may party nga po doon. Hindi lang po ako sumama dahil may imbitado rin ako ng kaibigan ko din sa Ashkelon. Kaya hindi po ako sumama sa kanya. Tapos hindi rin din po ako nagpunta sa Ashkelon dahil nag-50-50 ang desisyon ko, yung pala may mangyayaring masama. Ang huling mensahe raw na natanggap ni Karina mula sa kanyang tiyahin ay ang abisong nakaririnig na sila ng mga pagsabog sa Nirim. Nakibalita rin si Karina sa Pinay na kasama ng tiyahin sa birthday party. Pero wala raw siyang alam kung saan napunta si Nora matapos umanong lusubi ng Hamas ang kanilang bahay. Kung may bahay, Pilipina po, may asawa at anak po. Israeli po ang asawa. Ay nabaril po yung asawa at anak niya. Kitang-kita niya. Tapos ang sabi, may nagkwento po, may isang Israeling dinampot, tapos yung nagtago ay pinaputokan din daw ng baril yung kwarto. Hindi kami nag-iisip na sila iyon o ano man, kasi wala namang pangalan. Okay, in behalf po sa Jelroby TV family, ako po ay nakikiramay mga kababayan doon po sa pamilya po ng ating fallen heroes, yung namatay po doon sa gera mga kababayan. Again, kami po ay nakikiramay. Alam nyo, talagang nakakalungkot po nangyari doon sa gera mga kababayan. Actually, meron po akong kinontak doon sa Israel kasi meron akong kababayan po at saka katrabaho ko noon na nandun rin po sa Israel mga kababayan. Saka, it's a good thing kasi malayo sila doon sa border kung saan meron pong gera mga kababayan. So, okay na po. So, dito po sa mga kababayan natin na naepektuhan diyan po sa gera ng sa Israel versus sa Hamas, magpakatatag lang po tayo at saka stay safe po ang lahat. Again, ako po ay kiramay sa pamilya ng ating fallen heroes. Mga kababayan, ipapakita ko rin po dito, kilala ba natin si Nas Daily, yung isang Arab po Arab-Israeli na vlogger mga kababayan, at saka sikat na sikat ho yan. Naglabas na kasi siya dito ng statement or kanyang vlog. Kasi nga mga kababayan, di ba lumalabas dito yung lagi pong sinisagaw dito ng taga-Hamas na itong pinaglalaban nila dahil daw sa religion or yung daw parang inaapakan dito yung mga Muslim mga kababayan.
si Nas Daily, siya po isang isang Muslim. At si Nas Daily, meron kasi siyang isang kumpanya na kung saan ang kanyang COO, kasi si Nas Makabayan siya kasi yung CEO. Ang kanyang COO ay isang Jewish Makabayan. So, siyempre parang naging dito, parang Muslim or kasama niya at saka yung Jewish. Alam niyo ba na pag-alaman ko ito Makabayan na hindi po nagustuhan ng mga Muslim ang ginagawa dito ng Hamas Makabayan. Yes, hindi po na nagustuhan at talagang nagalit sila dito sa ginawa po ng Hamas. So, for more details, let's watch this. Hey guys, it's hard. I'm not gonna lie. Every Thursday, I'm supposed to do a company update, but this week I didn't work at all. I was too sad. Instead, today I want to introduce you to my partner, Alex. Hi, I'm Alex. See, Alex is the COO of Nas Company and I am the CEO. He's Muslim, I'm Jewish, and we worked together for more than 1,000 days. Together, we built a company that hired Palestinians and Israelis and 100 other people. A company that builds products to make the world better. But this week, our relationship was tested by this. Every moment that I was not thinking about work, I just felt that I wanted to cry, if I'm honest. Really? Yeah. And just so many lives. Did you cry? I did, yeah. I cried many times. Many times? Yeah. Just so many people's lives destroyed. So many kids that are just either killed or kidnapped. And what's happened will, it destroys people's lives forever. The world has turned upside down. It turned into Jew versus Muslim, Muslim versus Jew. Muslims siding with Palestine and Jews siding with Israel. And that's all very hard to see. And that's why we are here. To show you that Jews and Muslims are more similar than they are different. When we partner, we can achieve so much. We can build instead of destroy. We can create jobs instead of take lives. In reality, Jews and Muslims, our lives are like this. There are 2 million Muslims who live inside Israel. Even the Israeli army has many Muslims in it. In reality, many Muslims are against what Hamas did and they cannot stand behind it. And in reality, many Jews like me want peace and dignity for Palestinians. Don't let the recent events confuse you. What we are seeing is a proxy war, a political conflict. What we are seeing is extremism, and we cannot let it win. Not Palestinian extremism or Israeli one. And this is really what boggles me. What people don't know is how similar we are. It's like on the internet, it looks like you are something and I'm something completely different, but our cultures are the same. There are so many Arab Jews. There are so many Muslims in Israel. There's so many similar traditions. So if you're feeling helpless, don't. This is the time to continue the fight. Today, we commit to 1,000 more days of working together. And I hope you commit to 1,000 more days of promoting tolerance and uniting people. It's your job, his job, and my job to commit to bring people together no matter how difficult it gets.
So marami tayong nakuhang aral dito sa kanyang vlog, mga kabayan. At least naliwanagan tayo yung ginagawa po dito ng Hamas. That is alam niyo hindi maganda kahit yung mga yung mga Muslims hindi talaga nagustuhan yung ginagawa ito ng Hamas. At saka alam niyo yung Muslims at saka yung Jews, they are brothers and sisters na mga kabayan. Yung mga paniniwala nila at saka nagkaintindihan naman po yan. Ang hindi lang ito ang ok lang talaga dito yung mismong Hamas, mga kabayan. Di ba binansagan sa ito ng mga terror or mga terrorista. Alam banggitin parang red flag kasi sa YouTube, mga kabayan. So alam niyo na po yung ibig kong sabihin. So dapat sila talaga for me, kung ako lang masusunod, dapat talaga tanggalin na sila dito sa sa ating world, mga kabayan. Sila kasi at saka salot ng lipunan dyan po sa lugar ho nila. So anyways, mga kabayan, pag-usapan na natin dito yung yung tungkol dito sa sinabi ko kay Sas Rogando Sasot. Kasi meron siyang mga sinabi kasi dito na kung saan for me talagang kasinungalingan, mga kabayan. At saka itong mga ipinakita kasi ni Sas ang mga sinasabi, alam ko naman po na marami itong believe kay Sas. Ang hindi kasi nila alam, matagal na pong nagsisinungaling itong si Sas, mga kabayan. At saka para maintindihan natin, ipaparinig ko sa inyo ang kanyang mga sinasabi kasi baka ikapirat ko nito ng gunggong nito Alam niyo naman po, pero alam niyo, kilala ko si Sas kasi alam po na aking mga viewers ito na si Sir Ivan isa rin pong DDS. Kahit hindi ko nagpapakita noon, sinuportahan ko talaga yung mga Duterte, mga kabayan, yung panahon pa ni Pangulong Duterte. Kahit yung mga vlog ko dito, hindi ko nagpapakita. Pero yung pagsuporta, mga kabayan, nandun talaga sa mga Duterte. At saka, siyempre, yung mga Marcos din. Tapos puso ko pong sinusuportahan yung mga Marcos kasi yung dalawang leader na yan, ako po ininiwala sa kanilang leadership, mga kabayan. Sila po, kailangan natin sila para po sa pag-unlad ng bansang Pilipinas. Yung mga Marcos at saka yung mga Duterte. Pero gusto ko lang pong sagutin itong si Sas, mga kabayan. Let's hear this. Gusto ko lang maging brutally honest, at frank kay Vice President Inday Sara. Dahil alam nyo, ang mga DDS nung panahon ni Duterte, pinupuna rin namin ang gobyerno. Lahat kami. Kaya kita mo si Maharlika, Si Maharlika ay bumuboljak yan nung panahon ni Duterte. Lahat nagsasalita kung may makitang mali. Doon pa lang may fake news, mga kabayan. Bakit, Sir Ivan? Sas, I challenge you, pakitaan mo kami ng kahit isang video ni Maharlika na binubuljak niya si FPRRD. Sige nga, Sas, challenge ko yan sa'yo. Kahit minsan hindi ko po nakita si Maharlika na binubuljak niya si FPRRD, mga kabayan. Bakit? Alam niyo ba na takot na takot itong si Maharlika kay FPRRD? Yes, takot na takot ho yan. At saka itong si Maharlika, before pa po naging vlogger si Sir Ivan, talagang idol ko yan noon, mga kabayan. Talagang sinusundan ko po lahat ng mga vlog ni Maharlika. Kahit yung nag-umpisa pa lang siya. Nag-umpisa yan si Maharlika 2015 yata or malapit na tumakbo si FPRRD bilang Pangulo. Doon po sila nag-umpisa. At saka nakakilala, at saka nagsama niyan noon sila si Banatbay, itong si Sas. Si Sas, lately lang ho yan. Mas una pa nga lumabas yung si Jam Magno, kabayan. Siya nga pala, si Jam Magno yung pinakaunang lumabas. Hanggang nakasama o nakilala nila itong si Manatbay at saka itong lumabas lang lately, itong si Sas Rogando Sasot at saka napasok rin po sa kanilang grupo itong si Maharlika, mga kabayan. Sinabi ko yan noon na sila po'y magkagrupo po. At itong grupo na ito, mga kabayan, aside pa ho kay Jam Magno, sila po'y mga anti-Marcos noon pa, mga kabayan. Sila lang sumakay dito yung panahon po sa pangampanya na po ni PBM. Sumakay sila ito kay PBM para makakuha sila ito ng mga viewers at saka simpatya dito po sa mga Marcos supporter at saka dito rin po sa mga Marcos loyalist. Nagets na ba natin? At saka alam nyo, sad to say, at saka unfortunately, marami kasi sila itong napabilib po, at saka marami itong naoto, kaya itong mga sumusunod dito, or mga followers po ni Sas Rogando Sasot, galing po rin yan sa mga Marcos supporter, mga kabayan. Yung mga sabi lang, yung mga bumaliktad rin Hindi man kasi bumaliktad totally sila. Nagiging confused lang sila, mga kabayan. I-correct natin yan. Hindi sila totally bumaliktad talaga. Fully. Sila yung naging confused dito kung ano ba talaga yung totoo. Ang problema, pinapabilib kasi sila dito ni Sas kasi nga meron siyang hawak na ng mga ebidensya, meron silang ginawa ito ng mga expose sa gobyerno natin, which is marami naman po kasi itong flaws po yung ginagawa dito ni Sas Rogando Sasot, mga kabayan, at lagi siya ditong nadidibang po ng mga Marcos supporter. Ipagpatuloy natin. Alam mo, Vice President Inday Sara,
sa totoo lang, hindi lahat kami natutuwa diyan sa issue ng confidential fund mo. Okay? Yang tinanggap ng Office of the Vice President mula sa Office of the President. Hindi namin, lahat kami nag-uusap sa aming mga GC, sa aming... Correction, Sas. Correction. Ginawa mo ng tanga yung followers mo. Hindi naman ibig sabihin na tinanggap. Kasi alam nyo, mga kabayan, first and foremost, si BP Inday Sara talaga yung nanghingi po ng tulong kay PBBM. Nahingi siya ng tulong dito at pabor kay PBBM na mabigyan siya dito ng confidential funds na 125 million ba yun? Or I'm not mistaken. I-correct lang po si Sarayban, ha? Yes, noted do yan. Si BP Sara ang nanghingi po. Pero sabi niya, bakit daw tinanggap yung binigay na na confidential funds ni PBBM. Alam nyo, ginawa niyang tanga yung kanyang mga followers. Kaya tingnan nyo nga sa balita, mga kabayan, at saka sinabing ayan na taga PCO, di ba? Nahingi dito ng tulong po si BP Inday Sara kay PBBM. At saka bawal na pala ngayon yung manghingi ka ng tulong sa ating presidente. Normal lang ho yan kasi nga unity, meron tayong unity at saka nagtulungan silang dalawang mga kabayan. Alam nyo si PBBM, ito lang ang klaro, ha, hindi naman siya basta-basta ito na mag-aproba po ng isang request kung hindi niya ito bini-verify, mga kabayan. Hindi ba niya alam ni SAS na meron pong advisor si PBBM? Nandyan po si Is Bersamin, meron siya ito mga economic managers, hindi yan basta-basta nag-aproba si PBBM. Bagkos yan po inimbestigahan muna, mga kabayan. So nung nakita niya yung mga request po ni BP Sara na gusto niya papalagyan po ng funds. So nagustuhan po ito ni PB, mga kabayan. Baka yung gusto niya na proyekto na gagawin dito ay nagustuhan po ni PBBM. Kaya binigyan siya dito ng confidential funds or yung fundings tungkol dyan. Diba? Alam niyo, kabayan, yan po ang ayaw ko dito sa yung mga utak. Binabaliktad nila kasi yung mga statement. Binabaliktad niya kasi yung mga totoong nangyayari. Kaya nagkaganoon po yung mga kabayan natin, nagka-confuse na nangyari. Diba? Pero don't worry, sasagutin natin yung gonggong nito eh. Patuloy, Sas. Mga panahon na magkakasama kami at iniisip namin bakit tinanggap ng Office of the Vice President ang perang ito na mag-end of the year na. Hindi namin ito maintindihan, Madam Vice President. Bakit hindi nila nagustuhan, mga kabayan? Ito ang totoong rason and it is very verified talaga na rason. Bakit? Kasi may pride sila, mga kabayan. Gusto na kasi na si BP Sara ay ayaw dito hingi pa ng tulong kay PBBM. Bakit? Kasi sila'y anti-Marcos. Once kasi nagkaroon hingi dito ng tulong si BP Sara sa kay PBBM, nasa pinagbigyan po yung hiling po ni BP Sara, parang nagkakaroon kasi sa kanilang mga kautakan na nagkaroon dito ng utang na loob si BP Sara kay PBBM, which is hindi ho yan iniisip ni PBBM, mga kabayan. Bakit? Kasi gusto rin po niya itong tulungan si BP Sara kasi ang kanyang inilatag dito na proyekto nagustuhan po ni PBBM, pero ayaw nila. Bakit? Di ba lately lang binatikos nila tungkol ito sa confidential funds. Di ba? Gusto lang maglabas dito ng resibo galing po sa COA report yung mga binigyan po ng mga confidential funds. Di ba lately lang binatikos na yung confidential funds daw alleged ng Kamara at saka ng Senado. Gusto nila talagang sinakyan dito yung sinabi po ni FPRD na gusto niya maglabas dito ng report at saka COA report itong si SMR or si Speaker Martin Romualdez. Kaya ayon na natanggapin po yung binigay na tulong ni PBBM na confidential funds dito sa office po ni BP Sara, mga kabayan. Kaya nagkaganon kasi meron sila ditong personal interest, gusto na to na ayaw po na hingi po ito ng pabor si BP Sara kay BBM kasi nga meron silang pride, mga kabayan. Nagets ba natin? Patuloy, Sas. Hindi kami natutuwa. Okay? Siguro ay dapat magpaliwanag ka bakit ito Hindi kami natutuwa. Siya lang po ang hindi natuwa, mga kabayan. Pero yung mga totoong supporter po ni BP Sara, natuwa. Pero siya, meron siyang ibang plano sa mga kabayan. May masama or may ibang agenda itong si Sas Rogando Sasot. At ng Office of the Vice President mula sa Office of the President na mag-end of the year na. So, yun lang, Madam Vice President. Gusto ko lang sabihin, we are your supporter at ang totoong supporter ay hindi hinahayaang mapunta sa
kapara-karakan ang kanyang sinusuportahan dahil yan ang tunay na pagmamahal. Katulad ng mga pagmamahal ng mga magulang natin na tayo nung lumalaki ay pinapagalitan tayo at itinutuwid, sinusuway kung tayo ay nalilihis ng landas. Ganyan din kaming mga nagmamahal sa iyo, Vice President Sara Duterte. Hindi namin maintindihan itong nangyayari. Teka lang, parang ginagawa niya dito na bata yung Vice President Makabayan. Parang ginagawa niya dito, ang dating no, sa kanyang mga sinasabi, parang ginagawa niya dito na parang tanga yung Vice President natin. Gusto niyang ihantula doon sa isang tanga na walang kwenta na Vice Presidente ni FPRD, yung si Lutang Makabayan. Gusto niyang maging ganun po, or yan po ang pagkakaintindi ko yan po pagkakaintindi ko. Parang ginawa dito yung tanga si Vice Presidente, parang walang isang salita at walang sariling desisyon Makabayan. Di ba? I-correct niyo lang po si Sir Ivan kung mali ang aking pagkakaisip dito. At saka Sas, meron nga pala akong nakalimutan. Meron nga pala akong tanong na hanggang ngayon hindi mo nasagot, mga kababayan. Di ba hindi niya nasagot, mga kababayan? Di ba may sinabi ako na itong si Sas Surgado Sasot at kasama niya sila si Mark Lopez, pinuntahan niya itong si Lini Lutang o Lini Robredo, mga kababayan. Doon po mismo sa bahay ni Lini Lutang. Pero hanggang ngayon hindi niya masagot. Di ba? Bakit niya ayong sagutin? Pwede namang sabihin na, Sir Ivan, inimbitahan po kami ng festa sa kanang lugar, kaya pumunta kami doon. Pwede namang sinabihan yan, sinabi niyan, pwede bang ganyan? Acceptable ba? Meron bang festa sa kanang Lutang? Pero hindi natin alam kung ano po ang kanilang pinag-usapan, mga kabayan. So baka meron silang plano dito na hikayatin po or baka manghingi sila dito ng mga generous allowance, baka humingi sila dito kay Lini Lutang ng suporta na generous allowance para palagi sila dito magiging critic po kay PBBM at saka sa Marcos administration. Hindi ko alam yung Sas, pero it's up to you. Sana sugutin po ang aking question. Kasi klaro and that is confirmed na kayo'y pumunta doon kay Lini Lutang, mga kabayan. Di ba? Okay? So patuloy tayo. Marami sa amin. At marami ang gusto magsalita, wala lang lakas ng loob, no? Siyempre, kung magsasalita sila ng ganyan, laban sa isang Duterte, yung mga DDS naman na sobrang panatiko ang lulusog sa kanila, pero wala akong pakialam. So gusto ko lang sabihin yan sa'yo, Madam Vice President, mahal ka namin at ayaw ka naming malis ng landas. Dahil inilukluk ka namin, no? Teka lang, inilukluk ka namin. Kasama ba siya, mga kabayan? Bakit, Sir Ivan? Noon, alam niyo, mga kabayan, di ba ipinakita ko dito na merong plano sila itong si Sas Surgado Sasot at merong video ako na ipinakita dito noon. Sabi niya, di ba sumikat po yung budol dahil nabudol daw sila ni PBBM. Di ba nadulas siya, mga kabayan? Sinabi niya na buti na lang hindi ako nakaboto at hindi ko ibinoto itong si PBBM kasi daw hindi siya nakaboto, mga kabayan. Ang ibig sabihin, matagal na siya nagsisinungaling dito sa mga DDS at sa kanyang mga supporters, hindi naman niya ibinoto po si Bibi Sara at saka si PB, mga kabayan kasi hindi siya makakaboto. Di ba? Ngayon na pa alam yan. Totoo yan. Kahit tingnan nyo yung mga ibang mga vloggers, mga kabayan, saka yung ibang video niya, sinabi niya mismo na hindi siya nakaboto. Pero sabi niya, ininuklok niya daw. At saka dito nadulas sa mga kabayan, saka bigla niyang iniba ang kanyang sinabi. Majority ng Pilipino, dahil naniniwala kami sa sinimulan ng tatay mo. Hindi kumpleto yung nagawa ng tatay mo. Okay? Maraming mali. Maraming tama. Marami ring mali. Pero nananalig kami na So ang ibig mong sabihin na marami talagang mga kapalpakan na nangyari doon sa ka-FPRD. Parang dito mo unti-unti pong hinubaran si FPRD, mga kabayan. Nag-gets nyo ba? Pero alam nyo, talaga makikita si Sir Ivan. Pero dito kasi sa kanyang sinasabi, ang pagkakintindi ko, parang sinasabi niya na maraming mali po na nangyari doon sa panahon po ni FPRD. At sabi niya, parang hindi daw maulit sa panahon po ni PBBM. Alam nyo, hindi pa nga
presidente si BP Sara, vice presidente pa lang po. Parang gusto niyang i-udyok dito si BP Sara na magiging critics dito kay PBM kasi parang gusto niya magiging feeling ni presidente itong si BP Sara makabayan, inuudyukan niya. Hindi pa nga, alam mo Sas, maghintay ka muna na magiging presidente na itong si BP Sara. Huwag mong udyukan kasi may sariling isip po yan. Hindi katulad mo na may ibang agenda, puro lang let's say, sinasabihin natin na puro ka lang paninira dito sa mga Marcos, pero lantara naman po ang kanang ginagawa since noon pa at hanggang ngayon, sila talaga ay anti-Marcos mga kabayan. So hindi tayo talagang nagugulat dito sa mga pasabog po ni SAS, yung mga paninira dito sa mga Marcos administration, kay PBM, hindi niya nakatakot. Kasi nga, matagal na lang plano yung mga kabayan. Itutuwid mo yung mga kamalian noon. Yan ang basing ng aming pagmamahal sa iyo. Okay? Wala na kaming pakialam sa mga Marcos at Romualdez. Alam namin, no? Nahalang ang mga kaluluwa ng mga yan. Okay? Pero syempre, katulad ng iba, naniniwala kami sa redemption. Pero hindi na redemption ang nangyayari. No? Diba? Sabi ko, anti-Marcos si SAS. Noon pa man, matagal na po kayong inuuto po ni SAS mga kabayan. Yung mga naniniwala po kay SAS, matagal na kayong inuuto. Matagal na po silang anti-Marcos at hanggang ngayon, sumuporta lang sila sa mga Marcos para makakuha sila ito ng suporta mga kabayan. Diba? At least alam na ho natin yan. Alam nyo, during po sa kanyang live, yung mga sasabihin niya, siya lang po dito yung sumisira sa kanyang sarili mga kabayan at unti-unti siya itong nalalaman ang kanyang mga sikreto. Dahil po sa kanya mga vlog, di ba? Hindi ito ang bagong Pilipinas na aming kinakanta nung eleksyon. Ito ay lumang Pilipinas. At sana, Vice President Inday Sara Duterte, bago ka pa mahulog at tuluyang lumunog sa kumunoy ng lumang sistema, ay tumindog ka para sa tama. Diyan na lang yan. Sabi niya, tumindog. Bisaya yung makabayan. Sabi niya, tumindig ka sa katotohanan or stand for truth. Sinabi niya, Bisaya. Bisaya ba to si SAS? Sabi niya, tumindog daw eh. Bisaya kasi niya makabayan. Tingnan ko, di ba, sabi ko dito na totoo po ang sinabi na inudyukan niya si BP Sara na magiging critics ito kay PBM. Gusto niyang gayahin po yung estilo ni Linulutang. Dudang-duda na talaga ako dito. Ano kaya pinag-usapan nila ni Linulutang at saka itong si SAS makabayan? Di ba nakakaduda talaga eh. Parang inuudyukan niya itong si BP Sara na magiging Lini Robredo. Yan po ang mangyari makabayan. So buti na lang itong si buti na lang itong si BP Sara makabayan ay hindi masyadong nakikinig dito sa mga pinag-iiyak po na mga DDS po na sabi na sumusuporta daw sila dito kay BP Sara, which is baliktad kasi yung makabayan. Buti na lang hindi po nakinig dito si BP Sara at hindi sila, sigurado ako na hindi sila mabibigyan po ng ng posisyon diyan sa gobyerno natin once if ever magiging presidente itong si BP Sara in the future. I am sure hindi siya tumakinig po sa mga sabi-sabi or mga gustong request ng mga DDS, yung grupo po ni SAS, Surungado SAS at Makabayan. Hindi po yan mangyayari kasi may sariling isip po yan si BP Sara. So anyways, dyan naman tayo. Hayaan natin si SAS Makabayan. Sinungaling ang gunggong na yan eh. Kasama ko po yaman noon na naging DDS rin. Pero at least ako, hindi ako DDS na anti-Marcos. Sinuportahan ko yung DDS, yung mga Duterte, at saka yung mga Marcos Makabayan. At saka alam nyo, lantaran po ang ginagawa dito ni SAS. Kitang-kita naman po natin kung gaano na ito pinagtatanggol yung China. Kitang-kita nga, at saka this moment makabayan, during this moment, nandun po sila sa China, itong si SAS. Yung nag-live siya, nandun po siya sa China makabayan. Maka-China po sila. At lagi lang itong pinagtatanggol yung China, kahit alam nyo, pinagbubuli na tayo ng China dyan sa WPS. Pero hanggang ngayon, maka-China pa rin sila. Hanggang talaga eh. Yan ang ayaw ko, kaya po hindi ko nagustuhan to sa mga ibang DDS kasi mga pro-China sa makabayan. Ako, ayaw ko ng China eh.
bully na bully sila dito sa gobyerno natin at saka binubully niya yung mga kababayan natin. So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic mga kababayan, i-greet muna natin po at shoutout natin ating mga silent viewers at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Also, hi po sa ating mga silent viewers. I-shoutout natin ating mga channel members, sila si Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami o Sis Queen. Hi to Fizz Calante, Raset Rowell, Via Bibar, and Melgrace Homes. Nandiyan po si Maiti Baiza, Marcres Hernandez, Marian Shuko, Lynn Gonzalez, Estrella Centino, Imi Sarino, Leonardo Steliero, Bots Stella. Hi to Rodi Alungalay ng Malolos, Bulacan. And also, shoutout kay Erickson Tesmo Vlog from Kuwait. Shoutout daw sa mga members ng Iglesia ni Cristo. Hi to Romula Malaran from Chocolate Hills, Carmen Bohol. Nandiyan po si Marilo Bidnarek from Germany. Evelyn Garcia from Milan, Italy. Tony Velliar from Santa Mesa, Manila. Gisa May. At shoutout daw sa RMG Fox QC. Nandiyan po si Rita Mejia, Henry Edon from Mandaluyong City. Shoutout natin si Wilfredo Olayaw. At saka shoutout sa mga members ng Sovereign God Christian Church, pinangunahan ni Pastora Revica Olayaw. And hi to Ryan from Virginia, USA. Nandiyan po si Carclia, si Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Ma'am Ichacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jack Fords of Jack Fords family. And shoutout also kay Ma'am Jillian Quezon and Yolanda Gakuya. Magkabayan, ipapakita ko na sa inyo yung tungkol po dito sa hacking incident doon sa kamara sa House of the Representative po na website, makabayan. Sabi nila yung hackers daw natukoy nila dito. At dito rin sa balita makabayan, malalaman natin kung paano nyo i-check ang inyong PhilHealth account kung kayo ba ay kabilang doon po sa data leak na na inexpose or inilabas po ng mga hackers. So dapat malaman ito makabayan. Saka tuturuan ko kayo kung paano nyo ma-check ang inyong PhilHealth account. So for more details, let's watch this. Tukoy na ng DICT ang nasa likod ng muling pambababoy sa website ng House of Representatives. Gusto ring paimbestigahan sa Senado ang sunod-sunod na hacking at data breach sa mga ahensya ng gobyerno. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Castillo. Isang iconic meme na kung tawagan ay troll face ang tumambad sa photojournal section ng official website ng House of Representatives nitong weekend. Nakasulat dito ang mga katagang "You've been hacked" at may pa-have a nice day pa. Tila nang aasar pa ang gumawa nito na nagpakilalang Three Musketeers nang sabihing ayusin ang website. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, may ideya na sila sa kung sino ang nasa likod ng hacking. Just from the wordings alone dun sa defacement ng website ng House of Representatives, it was in Tagalog, so we highly suspect that these are local threat actors. And then but again, we ask the understanding of the public if we cannot divulge the names of these persons because of concerns about national security po. Ayon naman sa kamera, walang data sa kanilang website. Binaboy lang yung website. It's not even hack no? No data. Pero, red flag na yun sa amin. Meron kaming i-hire na third party to help us improve our cyber security. No? And to rectify all these vulnerabilities na na-discover ng DICT. Ayon pa sa DICT, mga local player ang nakikitang may gawa na magkakasunod na panghahak sa sistema at website ng DOST, PNP at ng PSA. Iba naman daw ang kaso ng PhilHealth kung saan isa umanong international player ang nagpakawala ng Medusa ransomware attack. Pero gate ng DICT, hindi magkakaugnay ang sunod-sunod na hacking at data breach. Pinaiimbestigahan na sa Senado ni Senator Risa Ontiveros ang serya ng hacking at data breach sa mga ahensya ng gobyerno. Sa huling datos ng DICT, umabot na sa 3,000 ang reported cyber attacks sa bansa mula nitong Enero. Mas mababa kumpara sa lampas 5,000 noong 2022. Aminado ang ahensya, hindi madali ang paglaban sa mga hacker, lalo't limitado pa rin ang kakayahan ng bansa pagdating sa cyberspace security.
Sabi ng DICT, balakid pa rin sa pagpapalakas ng cyber defense ng gobyerno ang kakulangan ng mga cybersecurity professionals. Marami raw kasi mas pinipiling magtrabaho sa pribadong sektor, lalo na sa abroad dahil na rin sa mas mataas na sahod. Sa hangad na unti-unting mapunan ng kakulangan, nagpa-contest ang DICT na tinawag nitong Hack for Gov. Layo nitong sanayin ang kakayahan ng mga information technology students sa pagtugon sa iba't ibang uri ng cyber attacks. They think like a hacker, they act like a hacker, with the objective of trying to find what are the vulnerabilities. Malalaman na ninyo kung na-leak ba ang inyong PhilHealth data. Ayon sa National Privacy Commission o NPC, maaaring i-check ng mga PhilHealth member ang kanilang account sa philhealth.privacy.gov.ph. Kailangan lamang ninyong ilagay roon ang inyong 12-digit identification number at saka lalabas ang impormasyon kung kabilang ba ang datos mo sa mga nakuha ng Medusa ransomware group. Nauna naman nang iginiit ng PhilHealth na pawang mga transaksyon at datos ng kanilang mga empleyado ang nahack. Ligtas pa rin daw sa datos ng mga miyembro. Okay mga kabayan, so ilagay ko dito sa aking gilid yung link po kung saan nyo pwedeng clickable at doon nyo ma-check mga kabayan yung inyong account kung yun po'y kasama doon sa data lake. Ang account, ang ilagay nyo dyan sa inyong Google, sa search bar mga kabayan, i-type nyo lang po philhealthleak.privacy.gov.ph. Okay, clear ba? philhealthleak.privacy.gov.ph. So yung after nyo i-click nyo yan mga kabayan, may makita kayo doon sa portal na National Privacy Commissions. Doon punta kayo dyan sa baba mga kabayan. I think, I'm not sure kung sa last ba. Basta may nakita kayo doon na, na isang search bar na kung saan doon nyo ilagay yung inyong number mga kabayan, yung PhilHealth ID number. So ilagay nyo lang po dyan, then click nyo po ang search. Okay ba? Clear ba lahat? So, may kita, wala namang iba na may kulay blue dyan mga kabayan sa baba po. I-try nyo lang po after this vlog. So, i-try lang po para malaman nyo kung inyo bang account ay kasama doon sa data lake mga kabayan. Okay? So, clear ba lahat? Nga mga kabayan, siya nga pala, ipakita ko rin po doon, nung tungkol sa balita, di ba nakita nyo na nagpa-contest po yung DICT, yung Hack for Gov mga kabayan, yung parang nagtitrain sila dito na mga magiging hackers. Di ba sinabi ko dito na kung sino mo dito yung kumontra po ng mga hackers sa labas, dapat hacker rin po yung kumontra mga kabayan. So maganda po ang ginawa ng DICT na mag-hire sila dito yung mga bata-bata pa. Kasi ang maganda kasi na i-training mga kabayan yung mga bata-bata pa na mga magiging hackers. So dito at least at their early age pa lang, yung mga video hamtong na mga kabayan, at least na-train na sila dito so pagiging hacker. So okay ho yan. Sana hindi lang nila ito gagawin po sa masama. Kasi alam na po natin yung mga hackers mga kabayan. They can do whatever they want, pero sana hindi po makaukok ang ilang mga pag-uutak dito. So bakit mag-jump po sa ating next topic? Isa naman natin po nandyan po si Elina Camara Lopez, Teresita Kainglet, nandyan po si Emel Porto, Lemuel Pasco, Marlene de los Santos, Marcel Pambuina, isa rin po natin si Sir Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian Hasmin at Dayday. Nandyan rin po si Maxet 100. Hi to Edie Barles, Teresa de la Cruz, Eds Villarreal, Rales Carlinga, and hi to nandyan rin po si Cardong Waray Blanc, and Fee Di Maya, Leth MGN USA, Arceli Gibero, and hi to Ma'am Teresita Tumalawan. Makabayan, dito tayo sa balita po ni Manebela Mario Balbuena. Alam nyo, iginit niya na talagang na naging paralisa daw yung traffic doon sa transportation mga kabayan dahil sa ginawa nito na transport strike. Alam nyo, talagang pinabilib lang niya ang kanyang sarili at pinibilib lang niya ang kanyang kaalyado mga kabayan. Pero hindi po yan totoo. Bakit? Kasi hindi po na paralisa yung transportation. Kasi marami ditong tumulong mga kabayan na yung gobyerno natin para makasakay ang ating mga kabayan. So for more details, let's watch this. Malawakang tigil pasada ang ikinasa ngayong araw ng grupong Manibela. Pero kung ang MMDA ang tatanungin, hindi naman yan naramdaman ng mga commuter. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, mahirap bang makasakay dyan ngayong rush hour? Hindi raw gaano ramdam ang transport strike at hanggang ngayong rush hour, hindi nahirapan ang ilang commuter na nakausap natin na sumakay dahil sa libreng sakay na inihanda ng ilang local government units.
Pasado alas 3 pa lang ng hapon nagsimulan ng magsiuwian ng ilang estudyante at mga empleyado. Yan ay dahil sa ikinasang jeepney transport strike ng grupong Manibela. Pero ang ilang commuter hindi naman daw na-hassle. Ngayon, okay na yung jeep. Medyo bumabalik na siya. Hindi katulad kanina umaga. Medyo punuan nga lang, ma'am. Hindi katulad ng regular talaga na mga ganitong oras medyo maluwag pa. Pero ngayon, tingnan mo, punuan agad. Nakatulong din daw ang libreng sakay ng ilang local government units gaya dito sa Quezon City. Hanggang alas 8 ng gabi ang libreng sakay ng lungsod. Bukod sa nakatipid ng mga estudyante, hindi na rin nila kailangang umabsent sa klase. Para po sa aming mga estudyante, napakalaking tulong po sapagkat imbes na yung ipamasahe namin, bili na lang po namin ng pagkain. Sumakay rin po ako ng libreng sakay kasi po mahirap mag-commute at wala pong mga masyadong jeep. Oo. Ngayon pa uwi ka? Maglilibreng sakay ulit po para po makatipid. Malaking tulong po siya lalo po sa mga nagtitipid. Tapos rin po mas point to point po kasi yung libreng sakay compare sa mag-jeep ka, magpanibagong sakay ulit. Maging ang Manila LGU nag-deploy ng higit 100 sasakyan para magserbisyo ng libreng sakay. Hanggang gabi ang libreng sakay ng Manila LGU. Yung kahabaan ng Top Avenue, kahabaan ng Ramon Magsaysay, kahabaan ng Espanya, may mga biyahe po dyan. Naniniwala ang MMDA na nabigo ang Manibela sa isinigawang tigil pasada. Kung ang purpose po ng strike ay i-paralyze yung public transportation, well, nabigo po sila. Pero kung ang purpose po nila ay mapansin, siguro po nagtagumpay sila doon sa ganoong aspeto dahil nabigyan siya ng airtime, na-interview siya. Bumwelta rin ang MMDA sa pahayag ng grupo na natakot ang mga LGU sa kanilang tigil pasada kaya nagsuspindi na lang ng mga klase. Hindi tayo magpapa-hostage sa ganyang pananakot. Yung naman pong cancellation ng klase ay call po kalimitan ng LGUs. Pero hindi naman siya really cancellation dahil nag-internet classes naman hindi total cancellation. Kasabay ng tigil pasada, ibinalagbag ng grupong Manibela ang kanilang mga jeepney sa tanggapan ng LTFRB. Kaya naman kumbinsido ang grupo na napilay nila ang transportasyon. Yes, Cheryl, naniniwala pa rin ang grupong Manibela na naparalisa nila ang trapiko sa mga lansangan hindi lamang sa ginawa nilang tigil pasada kundi pati na rin sa ikinasa nilang transport strike ngayong araw. Sa malalakas at mahabang busina, idinaan ng transport group na Manibela ang kanilang protesta ngayong araw. Hindi raw bababa sa 200 traditional jeepney ang nagtipon sa UP campus sa Quezon City, hindi lang para sa transport strike, kundi para makiisa rin sa nationwide tigil pasada bilang pagtutol sa PUV modernization program. Pero dismayado ang grupo dahil sa naging tugon ng gobyerno at mga LGU sa kanilang pagkilos. Unang-una yung nag-suspend ka, ano pa yung ipaparalyze namin? Tapos naglibreng sakay ka pa. Hindi ho ba katangahan to? May kumita na naman ho ba rito? Corrupt talaga kayo. Sa kabila nito, naniniwala ang grupo na naparalis pa rin nila kahit papano ang daloy ng trapiko. Bigla kasing inihinto ng grupo mga minamaneho nilang jeep at sinakop ang isang lane sa East Avenue malapit sa tanggapan ng LTFRB. Na bad trip tuloy ang ilang naipit na motorista. Traffic boss, abala. Maya-maya, sumugod na ang grupo sa harap ng ahensya. Sigaw nila ang 5 milyong pisong ibinunyag ng nooy nagpakilalang whistleblower na si Jeffrey Tumbado. Yan daw ang halagang kailangang bayaran ng mga operator para makakuha ng prangkisa, dagdag na ruta at special permit. Bagay na binawi rin ni Tumbado kalaunan. Pero ang grupong Manibela naniniwala pa rin sa akusasyon. Kung binawi po ba, ibig sabihin wala nang korupsyon doon sa ahensya? At kung binawi po ba, ibabalik na po yung mga tinuturong korap na tao? Kaya pala kami iniipit, laging may deadline kasi nga may korupsyon. May dialogue sana kahapon ng mga transport group sa Malacanang pero hindi dumalo ang Manibela. Kaya ngayong araw, dumiretso sila sa Mendiola para lumapit sa palasyo. Pero sa Recto Avenue pa lamang, naglakad na lamang sila matapos hindi na padiretsuhin ng mga sinasakyan nilang jeep. Pangulo, nagbibingi-bingihan po dito. Sa pagkakataon po na ito, alam na po na may problema ng korupsyon.
na hindi pa rin niya sinuspend. Hindi pa rin nagpaawat ang grupo sa kanilang unang plano. Sinabayan ng pagbubusina ang ginagawang protesta ng grupong Manibela dito sa Menjola at itinuloy pa rin nila yung pagbalandra ng kanilang mga traditional jeepney dito sa lugar. Ilan sa mga tsuper na nakiisa, wala raw pagsisisi kahit walang kinita ngayong araw. Isang araw lang naman po kesa sa mawala po ng tuluyan. Hindi po kami nanghihinayang kung kami na may pipish out nila. Ganon din naman doon din naman pupunta yun Matapos ang programa, pinakiusapan sila ng mga pulis na alisin na mga iniharang na jeepney. Sa tanong naman kung planong sampahan ng MMDA ng economic sabotage sa mga nagtigil pasada. Po siguro, kasi makukuha niya lang yung gusto niyang ma-achieve, which is magpapansin. So, dead man na lang po siguro. At ang mga ganitong sitwasyon, asahan pa raw na mangyayari simula bukas hanggang sa mga darating na araw dahil nauna na nagbabala ang Manibela na hindi pa rin doon nila ihihinto ang tigil pasada hanggang sa mga darating na araw hanggat hindi raw sila nakakakuha ng konkretong solusyon at sagot mula sa pamahalaan hinggil sa kanilang mga hinaing. Kahit araw-arawin nila na mag-transport strike makaabayan, walang problema ho yan. Hindi naman kasi nila mapaparalisa totally yung ating transportation kasi marami pong mga backup makaabayan. Yung gobyerno natin, nagpapadeploy kasi sila ng mga libreng sakay. So walang problema ho yan kahit araw-arawin nila. Ang magsasuffer dito, siyempre yung mga kasama po o kagrupo ni ditong Manibela na si Balboy na makaabayan. Kasi ipapakita ko rin po sa inyo tungkol dito sa balita na kung saan si Tumbado makaabayan iniwan na po ng kanyang abogado. So, for more details, let's watch this. No show sa NBI si Jeffrey Tumbado, ang dating empleyado ng LTFRB na nagbulgar sa korupsyon sa ahensya pero kanya ring binawi kaagad. Desidido pa rin kasi ang NBI na imbestigahan ang kanya mga aligasyon kahit iniatras niya na ang mga ito. Nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. Ngayong araw sana nakatakdang humarap sa National Bureau of Investigation si Jeffrey Tumbado. Siya ang dating executive assistant ni suspended LTFRB Chairman Teofilo Guadis na nagbulgar ng umano'y korupsyon sa ahensya pero kalaunan ay binawi rin ang kanyang pahayag. Kasunod ng kanyang mga isiniwalat, pinasabpi na siya ng NBI Anti-Graft Division sa email at sa 3 magkakahiwalay na address. Pero no show si Tumbado kanina. Wala ring dumating na abogado para magrepresenta sa kanya. Paliwanag ni Tumbado, may mga kailangan lang siyang asikasuhin lalo't dadalo siya ng isang congressional hearing bukas. Kaya sana raw ma-reset ang pagharap niya sa NBI. May mga inaayos pa. Siguro mag-uusap muna kami ng lawyer ko. Dahil walang dumating na abogado, plano ring magpalit ni Tumbado ng legal counsel. Si DOTR Secretary Jaime Bautista ang humiling sa NBI na imbestigahan ang umano'y korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan ay matapos makaladkad ang kanyang pangalan at ang Malacanang sa aligasyon. Haharapin naman daw ni Tumbado ang investigasyon. Hindi naman talaga ako mag-cooperate sa kanila Hindi naman po ako makaka-show up ngayon kasi po may mga inaayos pa po kami na abogado ko. Sinusubukan pa rin namin kunin ang pahayag ni suspended LTFRB Chairman Guadis kaugnay sa issue. Kaugnay ng balitang yan, nagbitiw na sa pwesto ang abogado ni Jeffrey Tumbado na si Attorney Perlito Campanilla. Kinumpirma yan mismo ni Attorney Campanilla sa News 5. Ay sa kanya, kakulangan sa oras ang dahilan kaya hindi na niya may re-represent sa korte si Tumbado. Okay mga kabayan, i-insert ko po itong balita na to. Ito ay very important talaga. Lalong-lalo na doon po sa mga mahilig po live selling or merong ginagawa doon during live sa kanilang Facebook mga kabayan. Yung mga paraffle, ngayon ko lang nalaman na bawal pala yan sa batas mga kabayan. At saka tungkol po dito sa mga ginagawa po dito na, like for example, yung pa-ending. Alam niyo ba ng pa-ending mga kabayan? But anyways, para maintindihan natin, ipapakita ko sa inyo yung balita. So for more details, let's watch this. Good morning mga Beshi Cakes and welcome sa ating Beshi Cakes online raffle. Tandaan nyo, no pay, no win! Mars, baka gusto mo sumali sa online raffle ko. Mars, legit ba yan? Oo naman Mars. Attorney, yung pagsali ba sa online raffle, legal ba? Hindi po yan legal. Dahil sa may bayad ang ticket at ito ay para manalo ng premyo, ito ay isang uri ng sugal o gambling. Sa ilalim ng Section 1 ng PD 1602,
mahigpit na ipinagbabawal ang lahat ng uri ng pagsusugal na walang pahintulot ng PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporations. Ang mga mahuhuling lalabag dito ay maaaring mapatawan ng multa na hanggang 6,000 at pagkabilanggo ng 6 months to 6 years ayon sa hatol ng hukuman. Kung ito ay walang bayad ang ticket at para lamang sa sales o promotion ng isang produkto, kailangan pa rin kumuha ng permit galing sa DTI o Department of Trade and Industry para ito ay maging legal. Kung ito naman ay fundraising project ng isang non-governmental organization, kailangan pa rin kumuha ng permit galing sa DSWD o Department of Social Welfare and Development para ito maging legal. Attorney, may raffle ticket na binibenta ang kapitbahay namin para sa simbahan nila. Ang malilikom daw kasi na halaga, pantulong sa mga nangangailangan. Legal ba to? Legal po ito kung may permit galing sa DSWD. Kahit na simbahan o non-governmental organization ang nag-sponsor, kailangan pa din kumuha ng permit sa DSWD upang matiyak na hindi ito ginagamit sa scam o gawa-gawa lamang. Attorney, nagpapa-ending ng basketball yung kapitbahay namin. Pinapost niya to online para manghikayat o pumupunta siya sa bahay. Legal ba to? Hindi po ito legal. Ito pong ending ay isang uri din ng sugal o gambling na kailangan ay may permit galing sa PAGCOR. Ang anumang may bayad para makasali ang publiko at manalo ng premyo ay isang uri ng game of chance o sugal. Sa ilalim po ng PD 1602, ito ay pinagbabawal kung walang kaukulang permit galing sa PAGCOR. So at least alam na natin makabayan, pero maiwasan natin saka para hindi tayo makulong or baka magkaroon ng penalty. So anyways, yan po mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. So makabayan, before po natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, gawin po ninyo kaming instrumento ng inyong kapayapaan. Lunat po ninyo ang inyong mga kamay at payapain ang gitnang silangan, partikular ang Gaza at Israel. Makilala nawa nila ang tunay na kapangyarihan ng pagkakasundo at kapayapaan. Amen. So maraming salamat mga kaabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang